Ano po ba yung summary ng Bible? So yung summary po ng Bible, tatlo lang po yan. Ibubuod natin, maisa-summarize po natin yung kabuuan ng Biblia sa pamagitan ng tatlong salita. So ano-ano po yun? Tandaan nyo lang po, CFR. CFR. Creation, Fall, Redemption. Yan po ang buod o summary ng buong Bible. Simple lang po yan. Creation. Lumikha ang Diyos ng napakagandang mundo. Beautiful. Beautiful world. Good and beautiful. Ang ganda ng plano ng Diyos sa sangkatauhan. Pero ang problema, Genesis chapter 3. So Genesis chapter 1, creation. Chapter 1 and 2 po yun. Thank you. Genesis chapter 1 and 2, creation. Chapter 3, fall. Nahulog ang tao sa kasalanan. So hanggang mula chapter 3, hanggang bago matapos yung Bible, diyan po natin makikita yung resulta ng kasalanan, yung fall. Pero at the same time, dun pa lang sa Genesis chapter 3, meron ng pangakong pagtutubos, redemption, pagsasaayos. So, simpleng-simple lang po yung Biblia. Lumikha ang Diyos ng napakagandang mundo. Ang gusto ng Diyos mula kay Eva at Adan, mabuo yung iba't ibang mga bansa. Magkaroon ng iba't ibang mga kultura. Pero ang nangyari, nahulog ang tao sa pagkakasala, kaya yung mga kultura ng mga tao masasama, no? Kultura ng gera, no? Slavery, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan yung makikita natin sa history. Pero hindi yan original plan ng Diyos. Kaya po, merong plano ang Diyos na pagtutubos. Yan po yung tinatawag nating redemption, pagsasaayos ng buong nilikha. Imbis na yung mga tao sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, iba't ibang relihiyon meron sila, ang gusto ng Diyos, lahat sila makabalik sa tunay na Diyos. So yan po yung redemption, pagtutubos, yung pagsasaayos ng buong nilikha. At yung redemption po ay nakafocus po yan sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo, Diyos na nagkatawang tao. Siya po yung ating Redeemer, Healer, and Restorer. Siya po yung nagsasaayos ng ating mundo. Now, paano po nangyari yon? Gawin nating very personal, no? Tayo po, kayo na nakikinig sa akin ngayon, nung nilikha ng Diyos yung tao, yung first parents natin, at maging tayo rin, no? Ang original intention ng Diyos sa atin, maganda, mabuti. Pero ang problema, tayo na nakagawa na ng kasalanan, yung mga desisyon natin sa buhay, yun yung nagpapapangit sa buhay natin. Nagiging miserable yung buhay natin because of the decisions we do every day. Marami sa atin siguro, ang dami ng kapalpakan na ginawa sa buhay. Tapos yung resulta, nadamay pa yung mga pamilya natin, mga membro ng pamilya dahil sa mga pangit nating desisyon. Ang tawag po dyan ay fall. Yung redemption po, nung dumating ang ating Panginoon Jesucristo sa ating buhay, nagsimula na yung pagtutubos, pagsasaayos. Once si Kristo ang naghari sa buhay natin, si Kristo na yung masusunod sa mga desisyon na ginagawa natin. So kailangan, every time we make a decision, we consider the Lord Jesus Christ. He is our Lord. Ang tanong, yung desisyon ba na gagawin natin na makakabuti? Nagbibigay ba ito ng kaligayahan at kalwalhatian sa Diyos? If the answer is yes, then do it. Yun po yung ibig sabihin ng Lordship of Christ. Lahat ng ginagawa natin, tinatanong muna natin, ito ba yung gusto ng Diyos na gawin ko? So yan po ay parte ng redemption, no? Yung naayos yung buhay natin. Pero syempre, ultimately, naayos yung relasyon natin sa Diyos. Bago maayos yung relasyon natin sa kapwa natin, bago maayos yung buhay natin, dapat maayos muna yung status natin sa harapan ng Diyos. So yan po yung redemption, pagtutubos. Now, isipin niyo po, kung naayos ang buhay mo sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo, hindi ba't meron niyang epekto sa iyong pamilya? At kapag yung pamilya naayos, yung kultura ng pamilya, kung dating may kultura ng pagsisigawan, hidwaan, awayan, inggitan, kapag si Kristo naghari sa pamilya, naayos din yung kultura ng pamilya. And eventually, maayos yung community. After ng community, yung nations. At yan po ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Matthew 28:18-20, na disipuluhin niyo lahat ng mga bansa, gawin niyo silang mga alagad ko. Bakit? Ang plano ng Diyos, lahat ng mga nations, lahat ng mga ethnic groups, manumbalik sa Kanya. Yan po ay parte ng redemption. So gusto ng ating Panginoon maayos yung individual, family, communities, and nations. Kaya nga po may mga churches, yan po ang vision and mission, no? Kagating ko muna tong langka. Tamis.
So may mga churches po na yun ang vision and mission to, by the power of the Holy Spirit, to transform lives, families, communities, and nations. At yan po ay parte ng redemption, pagsasaayos ng mundo. So yung istorya po ng Bible ay creation, fall, redemption. Kung isa-summarize mo yung Bible, ganun lang, CFR. Pag may nagtanong sa'yo, what is the Bible all about? What is the summary of the Bible? Ano ba yung buod niyan? Sabihin mo lang, simple lang yan. CFR. Creation, fall, redemption. Gumawa ang Diyos ng napakagandang nilikha, ginulo ng tao, isasaayos ulit ng Diyos. That is the summary of the Bible. And in fact, it's not only the summary of the Bible, but it's also the summary of the entire human history. Yan po ang kasaysayan ng sangkatauhan. May magandang plano ang Diyos, ginulo ng tao, isasaayos muli ng ating Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So, ayan po, ganun lang po kasimple yung Bible, and I hope na-encourage po kayo na ngayon pala nasa proseso na tayo ng redemption. Nasa proseso tayo ng pagsasaayos sa buong nilikha. Si Jesus ang nangunguna. He is our Redeemer, Healer, Restorer. Siya ang nangunguna sa misyon na ito. At ikaw at ako ay invited makiisa sa gawain ng Panginoong Hesukristo to restore, heal, and redeem the broken world. So yun lamang po. I hope na-encourage po kayo na nagkaroon kayo ng idea paano isa-summarize yung buong Bible. So sa mga lahat ng pinag-aaralan natin, ito lang po yung pinaka-focus ko, no, na maunawaan ng mga tao, this is the Bible. Creation, fall, redemption. So magkita tayo bukas muli, alas 5 ng umaga, dito po sa ating daily devotion.